6th place overall ang Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games na isinagawa sa Bangkok, Thailand. Nakakuha ang bansa ng higit 200 medalya, kabilang ang 50 gold. Balikan natin ang makasaysayang kampanya ng Team Philippines sa Agenda Report ni Sheila Salaysay. Buong tapang na tinapos ng mga atletang Pilipino ang kanilang paglalakbay sa 2025 Southeast Asian Games. Naghatid ng mga makasaysayang tagumpay, winakasan ang matagal ng mga tagtuyot sa ginto at ipinamalas ang tibay at galing ng Pilipino sa iba't ibang larangan ng palakasan. Pinatunayan ng Team Philippines na ang puso, tiyaga at pagkakaisa ang tunay na lakas ng bansa. Namuna sa mga tagumpay ang isang makasaysayang sandali sa women's football. Tinapos ng Pilipinas ang dekadikadang paghahari ng Vietnam at Thailand upang maiuwi ang kauna-unahang SEA Games gold medal ng bansa. Matapos ang isang bakbaka na umabot sa 120 minutes scoreless draw sa isang penalty shootout na pagpasyahan ang kampyonato kung saan nanaig ang Pilipinas kontra sa 4-time defending champion na Vietnam. Sa sudden death, kalmadong naipasok ni Jacqueline Sawicki ang kanyang penalty bago ihatid ni goalkeeper Olivia McDaniel ang pinakamahalagang save ng laban. Isang sandaling tuluyang nagselyo sa tagumpay at muling nagsulat sa kasaysayan ng Philippine football. Dagdag na ngayon ang SEA Games gold sa lumalawak na pamana ng Pilipinas kasama ang 2022 AFF Women's Championship at ang makasaysayang panalo kontra New Zealand sa FIFA Women's World Cup. Mula rito, nakatuon na ang kanilang paningin sa susunod na hamon, ang 2026 AFC Women's Asian Cup kung saan nakataya ang ticket patungo sa 2027 FIFA Women's World Cup. Mula football, tumawid ang momentum sa tennis. Tinapos ni Alex Ayala ang isang all-out na taon para wakasan ang 26-year gold medal drought ng Philippine tennis sa women's singles sa SEA Games sa Nontamburi. Sa panalong ito, naging ikatlong Pilipino lamang si Ayala na nag-uwi ng gintong medalya sa women's singles, kasama ni Pia Tamayo at Maricris Fernandez. Isang ganap na breakthrough year para sa Rafa Nadal Academy graduate na nagbunga rin ng kanyang kauna-unahang WTA title at career high world ranking number 50. Umuwi si Ayala na may isang ginto at 2 tanso, malaking pag-angat mula sa kanyang 3 tansong medalya noong 2021. Big year, big win. Sa athletics, muling pinatunayan ni Ernest John PJ Obiena ang kanyang paghahari sa Timog Silangang Asya matapos makamit ang record-breaking na ika-4 na sunod na gintong medalya sa men's pole vault. Sa Supa Chalasay National Stadium sa Bangkok, nilampasan ni Obiena ang bagong SEA Games record na 5.70 meters sa kanyang unang attempt. Matagumpay na naipagtanggol ang corona at tinapos ang isang roller coaster na taon sa pinakamagandang paraan. Ang kanyang personal best na 6 meters ay nananatiling patunay ng kanyang world-class na antas. Sa boxing, si Yomir Marshall ang naghatid ng nag-iisang gintong medalya ng Pilipinas matapos manaig sa men's 80 kg final. Naitala ng Tokyo Olympic bronze medalist ang kanyang ika-5 SEA Games gold. Patuloy na patunay ng kanyang dominasyon sa rehiyon. Sa basketball, nanatili sa Pilipinas ang korona ng regional domination. Winalis ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa parehong men's at women's 5-on-5 events. Sa men's division, matagumpay na naipagtanggol ang titulo matapos ang isang comeback win kontra host Thailand. Binura ang 13 puntos na kalamangan upang makuha ang ika-20 SEA Games gold sa kabila ng mga biglaang pagbabago sa lineup dulot ng eligibility rules. Sa women's side, nagsagawa ng redemption run ang Gilas Pilipinas Women na natiling walang talo sa buong torneo upang mabawi ang corona matapos ang silver finish noong 2023. Sa pagtatapos ng 33rd Southeast Asian Games, malinaw ang mensahe. Muling nagharing may bigat ang Pilipinas sa podyo. Pinagtitibay ang katayuan nito bilang pangunahing puwersa sa regional sports. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.